Sa isang mundong nilalampasan ng pag-ibig ang oras at ang pananampalataya ay bumabangga sa kadiliman, ang dalamhati ng isang lalaki ang gigising sa sumpang magpapahirap sa loob ng maraming siglo. Mula sa mga dugong-dumog na larangan ng digmaan sa Romanya hanggang sa mga marangyang kastilyo ng France, ito ang di pa naitatalang alamat ni Prinsipe Vlad, ang lalaking naging si Dracula. Noong 1480 sa Romania, si Prinsipe Vlad ay masayang ikinasal kay Elizabetha. Bilang tanda ng kanilang pag-ibig, binigyan ni Vlad si Elizabetha ng isang maliit na kahon ng musika. Isang araw, ang kanilang maruming oras ay naputol ng mga kabalyero na humila kay Vlad palayo dahil kailangan siya sa digmaan. Ang bansa ay nasa digmaan at dahil papalapit na ang kalaban, iniutos ni Vlad sa kanyang mga tauhan na dalhin si Elizabetha sa ibang kastilyo para sa kaligtasan. Bago umalis, binasbasan si Vlad ng papa at humingi siya ng banal na proteksyon para sa kanyang asawa. Sa kagubatan, ine-eskortan si Elizabetha papunta sa bagong lokasyon. Sa kasamaang palad, isang sundalo ng kaaway ang nakatago sa mga puno at agad na pinabagsak ang dalawang guwardiya gamit ang mabilis na palaso. Naghanda ang iba pang guwardiya upang lumaban at pinatakbo si Elizabetha pauna. Sa labas ng gubat, binasag ni Vlad ang bungkos ng mga bariles ng langis upang magsimula ng apoy na nagsisilbing linya para pigilan ang hukbo ng kalaban. Nagsimula ang isang mabangis na labanan at di nagtagal ay nagsimulang mamatay ang mga lalaki sa magkabilang panig. Ngunit malinaw na may kalamangan ang hukbo ni Vlad. Sa mahusay na kasanayan at pagtutulungan, nagsikap silang manalo sa labanan. Ilang sandali matapos nito, lumitaw si Vlad at ang kanyang hukbo sa harap ng hari ng kaaway na may lahat ng mga ulo ng kanilang kalaban na nakatusok sa kanilang mga sibat. Ang sandali ay naputol nang ipinaalam kay Vlad ang pag-atake sa kanyang asawa, kaya umalis siya upang hanapin ito. Samantala, mabilis na tumatakbo si Elizabetha habang hinahabol siya ng mga sundalo ng kaaway. Kilala ang lugar na ito bilang kagubatan ng mga lobo at libu-libong patibong ng oso ang nakatago sa ilalim ng niebe. Dalawang sundalo ang pinabagsak ng mga patibong na ito habang mahusay na nakakaiwas si Elizabetha. Sa kasamaang palad, nadali rin ang kanyang kabayo sa isang patibong at siya ay nahulog na nagbigay daan sa mga kaaway na palibutan. Siya habang maingat na sumusubok ng mga patibong gamit ang kanilang mga espada. Sinubukan ni Elizabetha na lumayo ngunit natapakan din niya ang isang patibong. Nang dumating si Vlad, nadali rin ang kanyang kabayo ng isang patibong. Nagpatuloy siya sa paglalakad at agad na nakipaglaban sa dalawang sundalo ng kaaway. Mabilis na pinabagsak ang mga ito. Inihagis ni Vlad ang kanyang espada upang patayin ang lalaking papalapit kay Elizabetha, ngunit aksidenteng natamaan din siya. Umiiyak na binuhat ni Vlad si Elizabetha sa kanyang mga bisig habang siya ay namamatay. Pagkaraan ng ilang panahon, muling bumisita si Vlad sa papa at nagalit laban sa Diyos dahil hindi nito pinrotektahan ang kanyang asawa kahit na marami nang pinapatay si Vlad sa kanyang pangalan. Nais niyang maibalik si Elizabetha at humihingi siya ng himala na hindi maibigay ng papa. Galit, pinatay ni Vlad ang papa gamit ang isang krusipiho at sinabi niyang hindi na siya susunod sa Diyos maliban kung maibabalik si Elizabetha. Biglang lumakas ang hangin sa silid at ang estatwa ni Jesus ay nagsimulang umiyak, ngunit si Vlad ay mukhang ipinagmamalaki ito. Kinailangan ng kanyang mga takot na tauhan na hilahin siya palayo mula sa simbahan. Pagkaraan ng 400 taon sa France, bumisita ang isang pari sa isang klinikang psikiatriko upang makipag-usap kay Dr. Dion na nagsabi na meron siyang napakasilang kaso na kahit ang reyna ng Inglaterra ay nababahala. Naglakad ang mga lalaki sa mga pasilyo ng klinika kung saan dos-dosin ng baliw ang nagkakagulo at marahas na hinihila ng mga doktor. Sa huli, tumawid sila sa isang bakal na pinto na nagdala sa kanila pababa sa isang lagusan patungo sa isang selyadong silid kung saan nakakadena si Maria. Siya ay isang babaeng Italyana na nakatakdang ikasal sa dakilang pamangkin ng reyna at dahil tumutol siya sa simbahan, ginanap ang kasal sa ari-arian ng pamilya. Gayunpaman, nagdala ang nobyo ng isang obispo upang basbasan ang unyon at nang makita ito ay napuno ng isterya si Maria. Ayon sa mga tala, ipinanganak siya noong 1759 na imposible dahil ibig sabihin ay 130 taong gulang na siya. Ang kanyang edad at ang kanyang allergy sa Diyos ang nagpaisip kung isa ba siyang nilalang ng demonyo. Habang tinatalakay ng mga lalaki ang kaso, nagising si Maria at umatungal sa kanila. Lumapit ang pari at napansin ang kanyang mga pangil, kaya't ipinasya niyang isa siyang vampira. Ipinaliwanag niyang siya ang unang nahuli ng buhay at ang mga vampira ay maaring lumabas sa liwanag. Direktang sikat lamang ng araw ang hindi nila matatagalan. Upang patunayan ito, binuksan niya ang bintana at agad na nasunog ang balat ni Maria. Nang itaas ng pari ang krusipiho, sa kanyang mukha nagliyab ito. Pagkatapos, hiwa niya ang daliri ng katulong ni Dion na si Simon at tinulo ang ilang patak ng dugo sa bibig ni Maria upang siya ay makipagtulungan. Sinuri ng pari ang kanyang leeg at natagpuan ang mga kagat na nag-transform. Sa kanya bilang vampira, ipinaliwanag niya na ang simbahan ay nakikipaglaban na sa mga vampira sa loob ng maraming siglo, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang pinagmulan ng lahat. Desperado sa mas maraming dugo, binanggit ni Maria na ang unang vampira ay kanyang Panginoon. Isa siyang prinsipe na malapit nang pumunta sa lungsod upang hanapin ang kanyang prinsesa. Samantala, naglalakbay si Notaryo Jonathan sa isang kagubatan sa gabi. Biglang huminto ang driver ng karwahe at sinabi niyang hindi na siya makakapunta pa dahil lalabas na ang mga lobo. Kaya iniwan niya si Jonathan na may daladalang bagahe, isang sulo at isang krusipiho. Tinapos ni Jonathan ang kanyang paglalakbay ng naglalakad habang itinataboy ang mga lobo gamit ang sulo.
Sa huli nakarating siya sa isang malaking kastilyo at nang tumawid siya sa pasukan, kusang nagsara ang gate sa kanyang likuran. Isa pang pinto ang bumukas at kusa ring nagsara. Pinayagan si Jonathan na pumasok sa isang silid kung saan may taong naghihintay sa balkonahe na biglang naglaho kasabay ng isang kidlat. Biglang nagulat si Jonathan nang lumitaw sa kanyang likuran ang isang matandang lalaki. Itinapon ng lalaki ang sulo at binuksan ang mga ilaw bago ipakilala ang kanyang sarili bilang Prinsipe Vlad, nakilala rin bilang Conde Dracula. Umupo ang mga lalaki sa mesa at masayang kumain si Jonathan ng masarap na pagkain, ngunit wala si Dracula. Sa isang kumpas ng kamay, ipinadala ni Dracula ang isang plato kay Jonathan na inakalang ito ay isang biro. Pagkatapos naghanap si Jonathan ng ilang mga papel sa kanyang bag at habang siya ay nadidistract, pinatay ni Dracula ang isang daga gamit ang tinidor. Dinurog niya ito gamit ang kanyang kamay upang ibuhos ang dugo sa kanyang tasa at inumin ito. Ipinaliwanag ni Jonathan na ang county na kanyang kinakatawan ay interesado sa pagbili ng isang lumang abbey sa Paris na pag-aari ni Dracula na inaasahang gawing ospital. Habang kumukuha ng karagdagang papel, aksidenteng nahulog ang krusipiho ni Jonathan. Nang tanungin siya ni Dracula kung siya ba ay naniniwala, sinabi ni Jonathan na hindi at ibinahagi na ibinigay lamang ito ng driver ng karwahe. Sa isa pang kumpas ng kamay, inihagis ni Dracula ang krusipiho sa apoy at ginulat si Jonathan sa pamamagitan ng biglang paglitaw sa kanyang tabi, sinasabing oras na upang matulog. Pagkatapos dalhin si Jonathan sa kanyang silid, hiniling ni Dracula na huwag siyang lalabas ng silid sa gabi. Pagkatapos bumalik si Dracula sa hapagkainan at tumugtog ng musika bago utusang bantayan siya ng isang gargoyle. Nakakita si Jonathan ng isang libro sa silid at tiningnan ang teksto na naglalahad ng kasaysayan ng kastilyo. May guhit ito ng batang si Vlad, ngunit nawawala ang larawan ng prinsipe. Samantala, bumisita ang pari sa fiancé ni Maria, si Henry, at sinabi sa kanya na si Maria ay malusog, ngunit nagtatrabaho pa rin sila upang alisin ang kasamaan sa kanya. Pagkatapos ay hinanap ng pari ang silid ni Maria para sa mas maraming palatandaan. Kabilang sa kanyang mga gamit, natagpuan niya ang nawawalang pahina ng libro na may larawan ni Elizabeth. Sa kalagitnaan ng gabi lumabas si Jonathan sa kanyang silid. Siya ay nag-iikot nang mapansin niya ang isang ilaw sa likod ng pinto, kaya't dumaan siya rito at nakatagpo ng ilang nakakatakot na hagdan na nagdala sa kanya sa isang marangyang basement. Sa gitna ng silid, nakita niya ang isang kabaong at nang buksan niya ito natuklasan niyang natutulog si Dracula. Sinabi ng konde na hindi siya dapat lumabas ng silid at biglang nawalan ng malay. Si Jonathan matapos siyang atakehin ng isang gargoyle. Pagkagising ni Jonathan, nakita niyang siya ay nakagapos at nakabitin pati warik ng mga gargoyle. Ginupit ni Dracula ang kanyang leeg upang patuluin ang dugo sa isang mangkok. Nang magtaka si Jonathan kung paano nagawa ng Diyos na lumikha ng ganoong nilalang, tumawa si Dracula sa nakakakilabot na paraan at tinanong siya sa kanyang huling kahilingan. Nais ni Jonathan malaman ang kwento ni Dracula at natuwa ang konde sa ideya kaya't iniutos niya sa mga gargoyle na ibaba siya. Ibinahagi ni Dracula ang nangyari habang inaalala ang libing ni Elizabetha. Ipinaliwanag niya na ginugol niya ang lahat ng mga siglo na naghihintay sa kanya dahil alam niyang ang malilinis na kaluluwa ay maaaring magkatawang tao muli. Hindi naging madali ang paghahanap para sa kanya. Halimbawa, noong Black Plague, kalahati ng populasyon ng kababaihan ay namatay at ang kalahati naman ay nagtitipon sa mga banal na lugar kung saan siya hindi tinatanggap. Naging napakalungkot niya na nagsimula siyang mainggit sa mga tao na may kakayahang mamatay. Isang araw, natulog si Dracula sa puntod ni Elizabetha. Kinaumagahan, nagising siya sa matinding dalamhati, kaya pumunta siya sa pinakamalapit na bintana at tinangkang wakasan ang kanyang sarili. Gayunpaman siya ay nakaligtas sa pagbagsak. Patuloy siyang nagtatangka ng paulit-ulit, ngunit kahit ilang beses siyang bumagsak, palagi siyang nabubuhay. Dahil hindi niya kayang hanapin ang buong mundo para kay Elizabetha, nagpa siya si Dracula na kailangan niya ng plano upang siya mismo ang lumapit sa kanya. Sa loob ng mahigit isang siglo, bumuo siya ng isang halimuyak gamit ang pinakamagaganda at mahikang bulaklak mula sa mga tanyag na hardin. Sa kalaunan, sinubukan niya ang pabango sa Italia, kung saan agad na nagsimulang sumunod sa kanya ang mga kababaihan. Napakalakas ng halimuyak na makakapasok si Dracula sa mga handaan at mapapasayaw niya ang lahat ng tao sa perpektong sabay-sabay sa ilalim ng kanyang kontrol. Isang araw sa Versailles, inakala ni Dracula na natagpuan na niya si Elizabetha. Ngunit ang babaeng kanyang nilapitan ay hindi ang kanyang asawa. Ang pagkakamali ay nagpaluha sa kanya at napagtanto niyang palipat-lipat na lamang siya sa mga handaan na puno ng alak at kalaswaan, ngunit walang totoong pag-ibig. Nagpasya siyang itigil ang paghahanap at ipaubaya ito sa iba. Sa gitna ng pagdiriwang, sinimula ni Dracula na kagatin ang lahat ng kababaihan sa silid upang gawing vampira, kabilang si Maria. Pagkatapos bumalik si Dracula sa puntod ni Elizabetha at pinuksan ito. Sinuntok niya ang kabaong upang basagin ito at natuklasang abo na lamang ang natira. Ang tanawin ay nagdulot sa kanya ng matinding pagbagsak ng damdamin at nagpasya siyang hindi na muling aalis sa kastilyo. Dadalhin ng mga gargoyle sa kanya ang mga kayamanan at magsisilbing mga lingkod habang ang kanyang mga vampira ay patuloy na maghahanap. Sa kasalukuyan, sinabi ni Jonathan kay Dracula na nauunawaan niya ang ganoong kalakas na pag-ibig dahil siya ay nakatakdang ikasal din. May locket siya na may larawan ng kanyang kasintahan na si Mina. Tiningnan ito ni Dracula at agad na nabalot ng emosyon ng matuklasan niya ngang babaeng ito ay reinkarnasyon ng kanyang asawa. Nagpa siya si Dracula na buhayin si Jonathan.
bilang pasasalamat sa kanya sa muling pagkikita nila ng kanyang minamahal. Tinawag niya ang lahat ng kanyang gargoyle at iniutos na dalhan siya ng maraming dugo dahil kailangan niyang maging maganda bago makipagkita kay Elizabetha. Sa Paris, ipinakita ng pari kay Dumont ang larawan ng kanyang natagpuan. Sinasabing kailangan nilang hanapin ang isang babaeng kahawig nito upang mahuli si Dracula. Binasa ng pari ang isang bahagi mula sa libro na nagpapaliwanag na maaaring tanggihan ng Diyos ang pagbibigay ng kamatayan sa mga kaso ng kalapastanganan. Gayunpaman, maaari rin umanong patawarin ng Diyos ang nagkasala kung mayroong tunay na pagsisisi na mag-aalis ng sumpa. Nangangahulugan ito na kung mapapatay nila si Dracula, lahat ng vampirang kanyang nilikha ay muling magiging tao. Sa sandaling iyon, pumasok si Simon sa opisina at napansin ang larawan. Itinuturo na may babaeng kamukha nito sa lugar ng mga bisita. Nagmadali si Dumont at ang pari sa kabilang silid at nakilala si Mina na ipinaliwanag na siya ay malapit na kaibigan ni Maria. Nagkita sila ilang araw na ang nakakalipas sa isang kasiyahan at mula noon ay hindi na siya iniwan ni Maria. Laging mabait si Maria hanggang sa araw ng kasal, kung saan siya nabaliw sa pagtingin sa obispo. Inamin ni Mina na may alinlangan din siya sa sarili niyang kasal dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa panahong ito. Sa Abbey, lumitaw si Dracula na nagbabalat kayo bilang isang pulubi at pumayag ang mga madre na patuluyin siya. Gayunpaman, tinanggal niya ang kanyang anyo pagkaraan ng kanyang pagpasok sa kapilya at pinudburan ng kanyang pabango ang estatwa ni Jesus na naging dahilan upang lahat ng madre sa Abbey ay magmadali papuntang kapilya. Lumuha sila sa sahig habang nilalamon ng pagnanasa at di nagtagal ay nag-ipon sila sa paligid ni Dracula upang desperadong hanapin ang kanyang atensyon. Walang alinlangan, nagsimulang sumuso ng dugo si Dracula mula sa kanila. Samantala sa kastilyo, naghintay si Jonathan hanggang maiwan siyang mag-isa upang ihagis ang kumot sa ilang kagamitan at hilahin niyon, papalapit upang maputol ang kanyang mga tanikala. Nang pumasok ang isang gargoyle, nakita nitong umaakyat si Jonathan palabas ng bintana. Kaagad nitong pinutol ang kumot upang putulin ang kanyang suporta, ngunit nagawa ni Jonathan na kumapit sa pader. Sinubukan ng mga gargoyle na abutin siya sa pamamagitan ng mga butas, ngunit hindi nagtagumpay, kaya isa sa kanila ang tinamaan siya gamit ang kawit upang siya ay mahulog. Gumulong si Jonathan sa niyebe at ang kanyang katawan ay tumigil sa ibabaw ng isang nagyayelong lawa. Nang sundan siya ng isang gargoyle, nabasag ang yelo at nalunod ito, kaya't hindi alam ng iba kung paano siya aabutin. Napansin ito ni Jonathan at nagsimulang maglakad palayo na puno ng takot. Makalipas ang ilang panahon, dumating si Dracula sa klinika ng psikiatriko na mukhang mas bata at mas malusog. Ginamit niya ang kanyang pabango upang kontrolin si Simon at ipinalakad siya patungo sa silid ni Maria. Sinabi ni Maria kay Dracula na natagpuan na niya si Elizabetha at ginantimpalaan siya nito sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya kay Simon. Kinabukasan, nagsasaliksik ang pari at nakakita ng litrato ni Vlad. Pagkatapos, ipinatawag siya sa klinika at sinabi ni Dumont na nawawala si Maria. Naging vampira na si Simon at nakatali sa kama. Napansin ng pari ang mga pangil ni Simon at ang napakalakas na amoy ng pabango sa kanyang damit. Nang ibahagi ni Dumont ang paglalarawan sa estrangherong kumuha kay Maria, napagtanto ng pari na nasa panganib si Mina sa boarding house. Binuksan ni Mina ang pinto nang marinig ang katok at nagulat nang makita si Maria na mukhang malusog na nagsabing pinauwi na siya ni Dumont. Ipinaliwanag ni Maria na mayroon siyang kaibigang sabik na makilala si Mina at pinapapalit siya ng mas maganda. Nagpunta ang mga babae sa isang hotel kung saan naghihintay si Dracula. Nang makita niyang muli ang mukha ng kanyang asawa, napaluha siya. Pagkatapos niyang buhusan si Mina ng mga papuri, hinalikan niya ang kanyang kamay na nagdulot kay Mina ng bisyo nilang magkasama. Nakaramdam si Mina ng pagkailang, kaya hinila niya ang kanyang kamay at umalis kasama si Maria upang mag-enjoy sa pista. Sinundan sila ni Dracula habang ang mga babae ay nag-enjoy sa pagkain, inumin, mga laro, isang palabas tungkol sa pekeng sirena, at mga hayop. Nang pumasok sila sa isang haunted house, aksidenteng naghiwalay ang mga babae at nawala si Mina. Napasigaw siya ng gulatin. Siya ng isang pekeng kalansay at agad na lumitaw si Dracula sa kanyang tabi upang akayin siya palabas. Sa shooting booth, tinuruan siya ni Dracula kung paano bumaril at sa kanyang yakap, nagkaroon muli si Mina ng isa pang bisyo ng nakaraan. Pagkatapos, inanyayahan sila ni Dracula na magpahinga sa kanyang silid sa hotel habang hinihintay ang fireworks. Nag-usap sina Mina at Dracula at ipinakita niya ang maliit na kahon ng musika. Nang patugtugin niya ang kanta, tila pamilyar ito kay Mina at nagsimulang magkaroon siya ng mga bisyon bilang si Elizabetha. Agad siyang umurong at inakusahan si Dracula na nilalagay siya sa ilalim ng mahika. Sinubukan ni Dracula na ikwento ang kasaysayan ni Elizabetha at ang kanyang pag-asa sa muling pagkatawang tao nito. Ngunit iginiit ni Mina na siya ay si Mina lamang. Tinapos ni Dracula ang kanilang usapan sa pagbibigay sa kanya ng kahon ng musika. Pagkatapos, hinila siya ni Maria upang manood ng fireworks. Sa pagtatapos ng gabi, inihatid siya pauwi ni Dracula. Iniwanan siya ng malaking ngiti. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay napalitan ng pagkabigla ng matagpuan niya ang pari at si Dumont na inaalagaan. Ang may sakit na si Jonathan sa sala. Ipinaliwanag ng pari sa kanya ang nangyari sa kanyang fiancé, ngunit tumanggi si Mina na maniwalang malupit si Dracula. Kaya't kinailangan, ipaliwanag ng pari na si Dracula ay isang vampira na sumisipsip ng dugo ng tao at gumagamit ng pabango upang kontrolin ang kanyang mga biktima. Sinuri niya ang leeg ni Mina at nakahinga ng maluwag ng walang makitang kagat.
Nagmadaling pumasok si Mina sa kanyang silid upang lumuha ng pribado at nauwi sa pagbukas ng kahon ng musika. Patuloy siyang nagkaroon ng mga bisyon ni Elizabetha at naputol lamang ito nang lumitaw si Dracula sa kanyang tabi. Si Mina ay humihiling sa kanya na umalis, kaya si Dracula ay sumusubok na umakyat palabas ng bintana. Hindi alam ang kanyang mga kapangyarihan. Iniisip niya na siya ay magpapakamatay at pinatitigil siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang akusahan siya ng panlilinlang sa kanya. Kaya tiniyak ni Dracula sa kanya na hindi niya kailanman ginamit ang pabango sa kanya at itinapon ang bote sa apoy. Sunod, binanggit niya ang pagsipsip ng dugo na inamin ni Dracula na ginagawa niya, ngunit nangakong hinding-hindi siya magiging kanyang biktima. Ang ilong ni Mina ay nagsimulang dumugo, kaya't kinuha ni Dracula ang dugo gamit ang kanyang mga daliri at dinilaan ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kamay at nagsabi ng mga romantikong salita sa kanya. Habang bumabalik ang mga bisyon, narinig ang huling mga salitang sinabi niya kay Elizabetha. Tuloy ang tinanggap ni Mina ang mga alaala bilang kanya at tinawag si Dracula na kanyang mahal bago siya halikan. Sila ay nauwi sa pagtatalik at si Mina ay humiling din ng immortalidad. Kaya kinagat siya ni Dracula upang baguhin siya. Sa sandaling iyon, naamoy ng pari ang parehong pabango na kanyang natuklasan sa ospital at napagtanto na si Dracula ay nasa bahay. Kinuha niya ang baril at nagmadaling pumunta sa silid tulugan ni Mina ngunit natagpo ang walang laman. Ang pari at si Dumont ay inisip na maaaring dinala ni Dracula si Mina pabalik sa kanyang kastilyo at pumayag si Jonathan na dalhin sila roon. Samantala, muling nagtagpo si Maria at si Henry. Siya ay labis na mapagmahal sa kanya bilang paraan upang panatilihin siyang abala. Nang siya ay handa ng kagatin siya, ang grupo ng pari ay pumigil sa kanya. Galit na umatungal si Maria at naghanda upang umatake, kaya siya ay binaril ng pari. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Maria at pinabagsak si Henry bago mahuli ang pari upang subukang patayin siya. Nakakita si Jonathan ng espada sa dingding at agad niya itong ginamit upang pugutan si Maria ng ulo. Lumipad ang kanyang ulo at tinamaan si Deont habang ang kanyang katawan ay sinakal pa ng kaunti ang pari bago tuluyang bumagsak. Dahil ito ay nanginginig pa, kinuha ng pari ang isang crucifix at sinaksak ang puso ni Maria upang tuluyang patayin siya. Sa Romanya, isang grupo ng mga lingkod ang naglagay ng kabaong sa loob ng kastilyo. Lumabas dito sina Dracula at Mina at binigyan niya ito ng paglilibot sa kastilyo. Pagkatapos makilala ang mga gargoyle, tumugtog si Mina ng musika mula sa kahon at isinuot ang damit ni Elizabetha. Sa tarangkahan ng kastilyo, dumating ang grupo ng pari kasama ng ilang sundalo. Hinintay nilang umalis ang mga lingkod at nagmamadaling pumasok upang panatilihing bukas ang tarangkahan para makapasok sila. Isang sundalo ang bumaril sa harapang pinto habang ang mga lalaki malapit sa gubat ay nagpaputok gamit ang mga kanyon na naging sanhi ng pagkaguho ng maraming bahagi ng kastilyo. Sinabi ni Dracula kay Mina na manatili sa silid habang siya ay lalabas upang lumaban, ngunit si Mina ay natakot dahil sinisira ng mga kanyon ang kanyang kisame. Ang mga gargoyle ay bumaba upang labanan ang mga sundalo, pinabagsak sila isa-isa. Gayunpaman, mas marami ang bilang ng hukbo, kaya't hindi mahirap para sa mga tao na patuloy na sumulong at sakupin ang kastilyo. Pinangunahan ni Jonathan ang kanyang mga kaibigan sa silid sa basement, habang ang mga sundalo ay naghahanap sa itaas na palapag. Nakita sila ni Mina at isinara ang kanyang pinto. Sa basement, nagpaputok ang mga sundalo sa kabaong. Sa kasamaang palad, lumitaw si Dracula sa likod ni Jonathan at sinuntok siya hanggang mawala ng malay habang tinatawag siyang walang utang na loob. Pagkatapos, sinimulan niyang labanan ang mga sundalo gamit ang espada. Mabilis na gumagalaw sa kanila, gamit ang eksaktong mga palo upang pabagsakin sila isa-isa. Di nagtagal, mas maraming sundalo ang dumating, ngunit mabilis din silang pinatay ni Dracula. Ginamit ni Henry ang kaguluhang ito upang barilin si Dracula, gamit ang 2 baril ng sabay, ngunit wala itong epekto. Tumalon si Dracula sa kanya at kinagat ang kanyang leeg. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isinara ni Dracula ang pinto upang pigilan ang mas maraming sundalo na makapasok at tinutukan ang pari ng espada. Sinabi ng pari kay Dracula na hindi kailanman nais ng Diyos na siya ay pumatay para sa kanya dahil ayaw ng Diyos na masira ang kanyang nilikha. Kapag ang mga tao ay pumapatay, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Nang sabihin ng pari na siya ay ipinadala ng Diyos upang iligtas si Dracula, itinuro ng konde na ang kanyang tanging kaligtasan ay si Mina. Gayunpaman, sinabi ng pari na si Dracula ang magiging kapahamakan niya. Nang marinig ang sigaw ni Mina mula sa kanyang silid, nagmadali si Dracula upang tulungan siya at inutusan ang kanyang mga gargoyle na bigyan siya ng oras. Habang nakikipaglaban ang mga gargoyle sa mga lalaki sa bulwagan, pinatay ni Dracula ang lahat ng mga sundalo sa kwartel. Nang sila ay lahat bumagsak, sumugod siya sa silid upang muling yakapin si Mina. Sinubukang sundan siya ng pari kaya isinara ni Dracula ang pinto. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng pari na kung tunay niyang mahal ang kanyang asawa, dapat niyang gawin ang tamang bagay. Hindi pinapansin ang pakiusap ni Mina. Iniwan ni Dracula ang silid at ikinandado si Mina sa loob. Siya ay sumandal sa pinto at ang pari ay nanalangin sa kanyang Diyos habang itinusok ang puso ni Dracula ng isang tulos upang patayin siya. Pagkatapos kinaladkad siya ni Mina papasok sa silid upang maibahagi ang huling mga salita ng pagmamahal bago maging abo si Dracula. Lahat ng ilaw sa kastilyo ay namatay at ang mga gargoyle ay naging mga batang tao. Dumating si Jonathan upang hanapin si Mina at nakita niya itong umiiyak sa ibabaw ng mga abo na ngayon ay lumilipad palayo. Nang matanto niyang nawala na ang kanyang pag-ibig, umalis si Jonathan. Sa labas ng kastilyo, ang mga abo ni Dracula ay kumalat sa hangin.
Dito nagwawakas ang kwento ng isang pag-ibig na tumagal ng 400 taon. Isang pagnanasa na sapat upang suwayin ang Diyos mismo, ngunit nakatakdang maging abo. Ang sumpa ni Dracula ay naputol. Ang kanyang kaluluwa ay sa wakas nakapahinga. Ngunit habang dinadala ng hangin ang kanyang mga labi sa dilim ng gabi, nananatiling tanong, ito ba'y tunay na katapusan o simula lamang ng panibago?